Parang 2E siya, boys. Parang 2E lang yan. Kapag 2E, ano pa siya? Manual pa siya? Oo, manual lahat. Malinis rin, boy. Pakita natin yung makina. Pang! Tsaka kapit ka mabuti dyan. 299 horsepower, boys. Nakakatakot. Pre, natuwan-tuwa siya, boy. Ngayong video pag-uusapan natin kung bakit ang Toyota Corolla simula nung 1960s hanggang ngayong 20th century 2025 na sobrang sikat pa rin. Pag-uusapan natin yan, boys, syempre dahil pinakauna kong naging project car si Cory, yung ating 1989 Toyota Corolla small body. Ang Toyota Corolla nga became one of the most iconic and best-selling cars in the Philippines dahil sa solid na reputasyon, reliability, practicality, at syempre yung pagka-affordable nila. Mula nung dumating ito sa bansa nung late 1960s, mabilis itong nagkaroon ng strong following sa mga Pinoy car buyers natin. Pagpasok ng Corolla sa local market, madami agad na attract dahil sa simple pero efficient na design nito. Compared sa mga ibang cars noon, mas compact, mas matipid, at mas madaling i-drive ang Corolla na perfect para sa congested roads ng Pilipinas, lalo na sa Metro Manila. Dahil dito, maraming Filipino families ang unang nagkaroon ng kanilang first ever sasakyan sa pamamagitan ng Corolla. During the 80s and the 90s, lalo pang sumikat ang Corolla sa bansang to. Ito na yung mga nagpasukan ng mga legendary models tulad ng small body, love life, at syempre yung big body. Sumikat yung mga yan dahil sa super reliable na sasakyan. Boy, alam mo naman, pagka sinabi mong Toyota, napakatibay agad yan. Hindi ka halos bibigyan ng mga major problems yan. Isipin mo, boys, ngayon pinande-daily pa rin sila. Paano pa kaya nung panahon talaga nila? Nung siguro mga 5-10 years old pa lang sila. Zero problems at all. Fuel efficient, syempre, sobrang tipid. Kaya pwede mong araw-araw ibiyahe kahit wala kang pupuntahan. Low maintenance, sobrang daming spare parts, at syempre, hindi ka tatagayin sa bulsa. Napakadaling ipaayos. Sobrang daming mekaniko na kaya humawak ng Toyota Corolla. Dahil dito, naging isa ito sa pinaka-common cars sa mga kalsada, whether sa families, office workers, o kahit sa mga estudyante. Dahil lagi itong nakikita ng mga tao sa kalsada, lalo pang tumibay ang image ng Corolla bilang practical at dependable. Nung year 2000s hanggang ngayon, nag-iba na yung image ng Toyota Corolla. Naging modern na yung design. Syempre, nandun pa rin yung comfort, pero di mawawala pa rin yung kanilang reputasyon. Nung lumabas ang modern generations ng Corolla Altis, dala pa rin nito ang mga long-standing reputation ng Corolla. Naging na yung muka, naging moderno na, mas lumapad, mas dumami features, mas pinadali yung buhay natin, at syempre, mas pinakomportable. Syempre, nagkaroon na rin ng mga airbag systems. Lalo na silang naging reliable kahit pang matagalan talaga. Consistent quality, at syempre, maganda ang resale value. Boys, pag sinabi mo Toyota, hindi ka mahirapan ma-out yan. Syempre, sobrang daming tumatangkilik ng Toyota Corolla, lalo na dito sa atin sa Pilipinas. Kahit mas modern na ang mga competitors ngayon, the Corolla still remains one of the top choices for Filipinos looking for a daily car. Masabi ko na ang Corolla talaga naging famous dahil sa pasok na pasok talaga siya sa needs ng bawat Pilipino. Matibay, matipid, madaling i-maintain, at hindi ka iiwan sa biyahe. Boys, isipin nyo nga, pag tinapat mo yung Toyota sa Honda, sa Ford, sa kung ano-anong brand, pagdating sa interior, boys, to be honest, medyo lacking talaga sa design. Pero Toyota pa rin yan, di ba? So, simulan natin yung video, boys. Magre-review tayo ng mga sasakyan, mga 90s Corolla, early 2000s na mga Corolla, late 90s, na sinalpakan ng mga kung ano-anong makina, at syempre, test drive natin sila. Simulan natin yung video. Let's go. Okay, boys, andito tayo ngayon sa shop ni Daniel, DJ M Works. Ito yung mga sikat na gumagawa ng mga boys, ng gauge ng mga kotse natin. Gagarage tour tayo dito, boys, kasi may binabalak ako para sa Corolla natin. Putsang kamukha ni Cory to. Tawagin natin si Daniel. Putang layo sa inyo, Halos lahat naman meron tayo Wala lang natin talaga dito sa electrical, pero sinasab ko natin yan Kay Noli gumagawa yun. Ang main power na ginagawa nyo dito, karga ng mga makina talaga. Karga, engine swap, yan, yung gauge talaga yan ginagawa. Pero pinaka-favorite ko yung gauge May kasamang polish ni Daniel himas ni Daniel. Papakita namin yung mga buo nila dito, tapos siguro mamaya test drive tayo tol. Pwede. Walang problema. Okay. Para sa mga gusto bumuo ng makina, mag-engine swap, ito yung place to be tol. Meron tayong available mga makina. Pagka all-in,
Iwan mo na lang yung kotse, tapos paglabas, naka-blacktop na. Syempre maraming nagko-Corolla boys sa atin at hindi nyo alam kung saan dadalhin, kung gusto nyo man magka-blacktop. Sila papi, kompleto na lahat. Harness, EFI tank meron na rin. Meron na lahat yan. Ako na mag-source out ng pyesa kung wala naman. Pero kung ano, meron ako dyan. May mga stocks tayo ng mga pyesa kailangan. Oh. Aftermarket, brand new. Anong gusto nyong baliwan? Kung gusto nila umoras, ganyan. Pwede rin, pero pwede rin all stock no? Pwede all stock. Maganda naman talaga all stock. Mas matagal, tagal buhay. Saan tayo magsisimulan? Dami kasing kotse tol eh. Doon tayo sa yung trati namin pinapasok sa Clark. Ito ka-release na talaga to. Stock lang to. Stock na 4E. Hindi naman siya yun. Naka-turbo lang na medyo malaki. Pakita natin boys kasi talaga eh. Karirista yung takbo yun yung itsura eh. No? Shoutout kay madam. Tinanggalan namin lahat ng loob nito eh. Wala nang laman. Pero ano siya no? Yung upuan sa likod pang Civic. Oo nga no, bakit ganun? Bakit ganun? Sinut lang yun no? Walang ilang kasi. Wala na upuan eh. Wala, lang talaga. Trip lang din talaga namin. Kasi sa amin dito, gusto lang namin na medyo matulin yung kotse, makina. Hindi na kami nagko-compete talaga na Gusto lang namin, marami kaming tropa dito na naka-Corolla, ganun. Kahit Honda, meron naman. May inuman nga mamaya. Oo, meron. May gathering kami, lahat ng mga taong nagawa namin. Kahit sino naman pwede rin pumunta. Ito kasi sa customer namin to, dati naka 2 ito. Gusto niya daw tumulin. Yan, pinata natin ng 4E. Pero yung block nito, 2E pa rin. Pero yung internals yan, straight na 4E. Pero yung block niya lang ginamit namin. So pwede palang pag-swapin no? Oo, kasi sabi nung may-ari, parang trip niya na wag na daw ayusin yung papel. So niya, 2E lang yung papel na sa papel niya. Kaya na natin mag-tampered na gagawin 2E yung 4E. Bad yun eh. Para shoot-shoot na lang. Mas madaling paraan no? Tapos, ayan. Pero tumagal naman yung makina, nakadalawang laro na ako sa Clark gamit to. Tapos ang turbo, TD04? Ano siya? Galing sa EJ20, BF38 ata to. Hindi ko na BF38. Nabili ko siya Japan Surplus. Ngayon, mas quick spool yan, maliit lang siya. Hindi siya ganun kalaki. Tapos yung headers, kami gumawa niyan, downpipe, full exhaust lahat. Pati yan, mga pipings lahat. Ang harness niyan, taga dito lang din sa Marikina, kinokonta ko lang. Kaya yun, si Boss Nolly ulit. Shoutout sa'yo. Pwede ba malaman ilang oras to sa 400? Last na laro namin, nag-14.8 siya. Pero kasi hindi ko mapabitaw, hindi ako magaling mag-drive din. Ang 60 foot ko kasi nag 2.5. Pero kaya pa siguro mataas doon kung maganda yung 60 foot ko sa lunch. Puro mischief. Pwede ba makita to? Oo, pwede. Ito. Kamukha kasi ni Cory to eh. Oo, yan. Ito sa client naman to. Bumili sa amin ng blacktop to. Kami na rin nagpalit. Puchang pogi talaga ng wagon face eh, no? Medyo dito, madamo lang. Backyardigans tayo dito, no? Sprinter eh. Tol, ikaw, nasa puso mo, small body o big body ka? Big body kasi ako eh, kaya big body rin. Big body tayo eh, no? Hindi awkward kasi paglalabas tayo sa small body. Hindi tayo kasya sa small, di kasi ako masyado kasya sa small body. Yan. Puchong, ang sikip talaga pag SB tol eh, no? Oo, yan. Black top tol. So ito kayo rin nagbuo? Kami rin nag-build yan. Nabili sa amin yan bagong overhaul yung mga yun. Ito naman galing 4AF na rin. 4AF siya, so bolt-on lang yung brackets. Mamaya boys, ipapakita namin sa inyo ano yung prime example nung sinasabi namin na kasi kunwari 2E ka galing, pwede ka naman mag 4A series. May ililipat-lipat na brackets. Iba yun yung bracket dito sa side passenger side. Okay. Ito kasi pang SB, pwede rin naman gawing parang pang big body. Marami kasi pwede, depende sa trip nung mekaniko natin eh. Ito all stock lang to. Clean look din to eh, no? Yung may-ari nito, Bagets, gano'n? Medyo, kay Dara natin. Okay. Pero siya, no? Hindi siya naka-ITB. Hindi. Ayaw daw niya ng medyo maingay kasi yun eh. Ayun yung trip niya, ganyan lang daw, para hindi rin madumi yung throttle. Hindi, tsaka malinis boys, maganda tignan kapag Yan, may basahan po. Matanong ko tol, no? Kapag kunwari gusto nila bumuo ng makina, pagpabuo ng makina, gaano katagal yung duration na yan? Depende kasi sa dami ng project dito sa shop. Pero pinakamabilis yan, 1 month na yun talaga yung pinakamabilis. Pero may bibilis pa minsan pag wala talaga ng kliyente. Kapag kotse mo lang nakapokus, yun, saglit lang yun. May tumatagal naman, yari yung mga 3S, minsan kasi aftermarket parts, doon tayo tumatagal kasi by order sa ibang bansa. No-order pa natin, kaya tagal dumating. Mga piston, ganun, gusto nyo piston. Ito talaga yung all stock, ayun o. Bang, pakita natin tong all stock na to. Ganda na ito eh. Dala pala natin boys yung Honda Jazz natin. Yan, all stock yan. Ito, XE. XE yan. Ano ba to? 2E? Parang 2E siya boys. Parang 2E lang yan. Pakita natin yung pakita mo natin interior. Masari-sariwa din eh, no?
2E interiors. Boys, kapag 2E, ano pa siya, manual pa siya. Oh, manual lahat. Tapos yung sidings niya, hindi, parang sa small body rin, sinalpakan lang. Pag GLI, iba na yung hulma no? Tapos sa harapan, pero malinis, tol. Malinis rin, boy. Napakalinis. Ito, pwede makita yung 2E. Saan natin? Pakita na. Tapos naka-teardrop pa, panis. Pero naka-lowered siya, no? Pero naka-lowered. Naka-lowered. Nose drop. Pakita natin yung makina. Pang! Pucha, kakaiba to. Kaya na kami makakita ng ganito, boys. Electronic na compressor na. Hindi na dito sa ito yung stock niya, hindi lang tinanggal muna kasi testing lang namin kung okay itong electronic. Para kung hindi, supply, pwede natin balik sa stock. Yung electronic na, compressor nandito banda. Sa gilid? Nakatago sa gilid. Ito yung module nun. Dati siya naka-2E, nabibitin daw siya sa overtake. Kasi parati siya araw-araw siya, expressway. Nahirapan siya. So sabi niya, gusto niya daw mas malakas na power. Kaya pinigyan natin black top. Ayun boys, EE100 siya yan, black top. Pero naka-black top, tol. Panis po siya, naka-strat bar po. Naka-coilover na rin yan. Tinanggal lang namin. Talaga hindi halata no? Ayun boys, pero kinoncept niya talaga na sleeper look. Ayun ang gusto niya. Mahilig niya sa all stock look. Meron din yan, may beetle din yan. Pagka dinadala yung beetle dito, barag-barag yung tunog eh. Pucha, all stock. Stock yan. Ganda no? Nasa ilalim yung aircon yung si owner. Ito pala yung owner, boss. Bossing, ano pangalan natin? Jerry. Si Boss Jerry, bossing. Napakaganda ng sasakyan nyo. Ayun all stock boys Naka-ecopia pa. Hindi mo halata talaga, no? Ito yung session natin ngayon. Ihaw session. Nagsimula na, nagpabaga na. Pasok tayo dito sa boys. Makina natin, dami. Hindi pa nabibelieve eh. Daming makina, boy. Pero kunwari sila, pwede rin sila magpabuo ng yung galing, may mga ganun naman na dinadala yung makina dito. Kami na magbubuo, tapos sampa rin, ganun. Refresh pwede lang, naman pwede ganun doon. Pwede rin. Tayo makina dito, mga 3S, 4A DCE, DCE din. Dami kong mga makina na Boy, yung 3S yan, 3S GT ito. Ayun pang. Nakatago lang dito. Honda naman. Honda rin gumagawa rin kami Honda pero madalang kasi market talaga natin Toyota kaya wala masyado nagpapagawa sa ating Honda. Ito ngayon, bagong client natin. Siya na yan. Naka-transformers. Kapait makina to. Ang dating makina to, 2E. New client to. Kapalitan natin ng black top. Nabunot na ito yung makina niya. Ayan. Ito yung kanyang blue. Itong 2E 12 volt. Ayan, boys. Ayan. Tapos ang ipapalit natin dyan. Ito na yung makina niya. Bagong rebuild din to. Yan. Panis. So, ito parang hanggang trani kasama na, no? Yan. Inano natin. Lininis lahat. Ito, bagong rebuild. Yung trani, okay naman kasi wala naman sabit. Pero bago lahat oil seals niyan. Kapalitan natin. Yan, nilinis. Sobrang linis niyan. Boys, pakita nyo. Pucho, parang metal polish. Yan, ganyan tayo mag-rebuild. Kumbaga, naka-wrinkle no? Kumbaga malinis yung makina talaga. Lahat nilinisin natin. Bracket na sinasabi natin, no? Ito kasi E-Series eh. E-Series to. Ito yung mga engine support, pag nag-convert ka lang naman ng 4A GE, tas 2A galing, ito yung papalitan mo. It's either kukuha ka ng bracket na pang 4A or yung pang big body, pwede yung convert kasi yan. Para yung nakapatong lang dito. Maraming pwede kasing ikabit. Depende kung anong resources natin eh. Basically, galing 2 ito. Ay, makikita nyo boys, EE90. So kapag magpapalit siya ng 4A, which is iba ng series, tol, saka magkakaproblema. Hindi man problema sa bracket. Hindi naman. Alisin yan. Para, tapos pipinturahan ulit ng same color nung niya. Balik natin sa tulay. Transformers, tol, panis. Pero latag, tol, no? First owned to eh. First owner sila. First owned. Napakalatag, boy. Kahit medyo madumi yan, boy, latag yan, tol. Walang First owned kalon. Sarap makakita ng ganito. Tapos balat suha pa, panis. Balat suha pa. Pwede makakita loob nito, tol? Pwede. Pero ganito yung mga, no? Sleeper look eh. Tingnan mo yung siding sa rim. Flashboard, walang buo, walang putok. Malinis, tol. Panis, pero wag yung mga trip talaga ng mga mga tao, mga may edad na. Thunders, no? Naka-jersey. Naka-jersey. Naka-Kobe, pay respect. Pero panis po dyan mainis loob niyan. Nakakatawa makakita tol lang ganito no? Tsaka yung mga sara. Ayos yung pangsarado nito eh. Sariwa. To Starlet to. Project namin ng kaibigan ko to. Bali, dati to naka Honda engine. Naka D15 to. Mga bracket yan puro pang Honda.
Boy, so kakaiba oh. Honda yan. Tapos, binili namin to sa galing pa ng ano to. Alam ko, Cagayan. Tinawid dagat pa to ng Danau. Layo. Tinanggal namin yung makina. Papalitan namin ulit to ng 4E. Balik na siya sa makina niya. Oo, kumbaga, i-period correct natin. Gawin natin dito, puro pang Corolla na yung pyesa niyan. Pero naka ano boy, so TNA? Oo, TNA yan. Ito, preno yung big bad, ano rin. Ito, convert na rin namin to. Ang preno na nito, Big Disc 5422. Ang stock kasi nito, hindi pasok yung convert namin. Corolla kong pula. Ito sa ito? Oo, nangatay ni. Pagka kasi kailangan na ng parts ng mga kliyente, nakukuha sa kotse ko. Nagiging donor car eh. Pero ito, makina niyan ngayon. Kasi dati ito naka 4E, di ba? Yung na-dyno natin. Kaso, wala, nalusaw yung piston niya eh. Dahil sa akin siguro yung kakaupak ko. Binakbak mo ata ng todo. Nalusaw yung forged na piston niya. So, forged na piston, natunaw mo? Nalusaw siya eh. Ito muna ako, stock, ano lang, 4AFE lang muna. Pero naka headers oh. Yan. Naka-headers, naka-standalone to. Ang standalone natin na pinopromote sa shop, si Vanderbilt. Si Kepre Mechano, yan ang provider ko ng standalone sa shop. Ito, si OP, tapos injectors ko, pan GTR. Panis. Ito, hindi ko pa nga napopost to eh. Bibenta ko yung kaha niyan eh. Maayos naman, bagong pintura to yung kaso tambak. Matagal ko rin hindi ko na naasikaso eh. Naka-black top to dati. May-ari, ayaw na nito, nag-starlet eh. Sa kanya yung starlet. Ayaw niya na? Oo, ano naman daw, new project. Siyempre pag wala naman ako ting-ting eh. Tapos na, no? Oo, pag tapos na yung project mo, parang ano na naman kaya gagawin ko. Okay, so maghahantay pa tayo ng mga ano? Oo, meron pa tayo yung mga buo natin, yung mga naka 3S. Ipaparamdam natin ni Boss Daniel yung mga sasakyan. Oo, wala pa eh. Wala pa, antayin natin boys. So, antayin natin iba boys. Let's go! Papi, ano pangalan natin? Walter. Papi, si Walter. Putsang pogi nito, tol. Anong kulay tawag dito? Sa papel nakalagay sa kanya, fresh opal. Kulay siya ng Baby Altis. Nag-start siya 2000 model eh. So, Papi, pwede natin pakita makina. Sige, pakita natin makina, boys. Putsa, naka ano pa, TNA. Marami pa siyang kulang eh. Ano pa to? Work in progress pa. Madumi. Ano, 4AF? Ay, ano to? Turbo to? Tinurbo ko. 4AF. Panis! Kaya pala parang kakaiba. Ang daming stainless eh, no? Kamusta, Papi, pag-aari ng ganito? 4AF na ayos lang. Matipid. Oo, matipid. Basta huwag bibirahin. Tsaka ano lang siya eh, stock management siya. So low boost lang ang kaya niya. 0.5? Mga ganun. Sa low boost lang. Kasi coilovers, oh. Wala ka naman naging problema dito? Wala. Wala tirik moments, gano'n? Wala naman. Ito lang talaga, kailangan lang maabang pasensya. Pero parang bubuo na yung kotse niya, no? Malinis. Hindi pa. Mags na, oh. Marami pang kulang talaga. Pero ang ganda ng kulay ito, labo siya maganda. Oo, kaya ko siya nagustuhan gawa nung kulay talaga. Bira ako makakita ng ganitong kulay, boys eh. Papi, salamat ha. Oo, sige. Ganda. Thank you. Ganda na ito. Pakita natin iniihaw ngayon gabi, boys. O dyan, laki oh. Ang kapal eh. Ang laki na napuno yung buong ihawan, no? May mga dumating, Papi. Ano pangalan natin? Jaime. Eto buo rin yan, Daniel. Oo, dito na rin yan na tumino. Dito na tumino. Ay po, Japanese. Naka-Vesta, naka-TNA. Mismatch toy. Ano makina na ito, Papi? 4AG na small port. O, naka-living seats. Tol, ano yung interior? GT ata tawag dyan. Ito yung interior. Oo. Pati manibela. Ito yung interior niya, boys. Putsa, naka-long gauge pa. Panis. Ito ang totoong Babs na, no? Mga gauge talaga dapat ganyan, no? Oo. Yan nasa left side. Oo, nasa left side siya. Hindi yung isa, wrong gauge kasi yung isa, di ba? Pang US talaga. Ito left hand na long gauge. Ano lang to, 4AG na small port. Yung luma. Oo. Naka-drive ka na rin ng yung black top na 4AG. Oo, yung mga ginagawa dito, sinasabay ako ni Daniel minsan. Okay din. Kamusta pinagkaiba sa ganito? Parang mas matorque tong ganito eh. Mas matorque Oo, nga talaga. mas matorque. Ito yung luma na version ng Paps eh, no? Oo, sabi nila, ito raw talaga yung para sa kanya, yung sa period kung tatawagin nila. Kamukha na ito yung kay Takumi, tol eh, no? Gustong-gusto ko itong SB ko to. Kasi kahit saan ako dinadala nito eh. Saan ang pinamalayo? Nagbalikan ako ng Patapat Viaduct sa Ilocos Norte. Ilocos? 22 hours. Oh, 2 hours. Ilang kilometers yun? Parang mga kulang-kulang 1,200. Balikan? Pakita natin yung Mugs Boys, ha? Teka. Yung kapares niyan,
pinapa-refurbish ko na kay Kuya Jun Ricafrente sa Naughty Mags. Papi, pwede natin test drive. Sige. Napakabango dito, tol. Laki ng armrest ni Papi. Kagaling kay Josh Ortega. Kasi naghanap din talaga ako ng ganyan. Pero pang daw yan, pang big body. Ginawa na lang namin ng paraan dito. Matorque talaga siya. Yun yung gusto ko sa small port. Kamusta naman? Wala ka naman naging problema dito. Ay, hindi, daming issue dito noon. Ang hirap niya patinuin. Wiring pala ang problema niya. Wiring at saka ECU. At nakuha ko to, naka-small port na talaga sa San Jose del Monte. Tapos sila Daniel na alaga. Dito na talaga to tumino. Nawala na lahat ng sakit niya. Wala na akong pinapagawa. Puro change oil na lang, ganun na lang. At saka naka-power steering ka na rin, no? Naka-EPS to. Si Monito nagkabit. Anis. Napakadala, isang magandang upgrade yan, boys, ka pa sa mga small body, no? Pagka nagpa-EPS ka. Tsaka mas mura kasi pagka mag-hydraulic na power steering ka bubuhayin mo pa yun, mas magastos eh. Tatagasin pa, no? Ang dami pang iisipin na tumatagas, mga ganun-ganun. Pinaka nagustuhan ko sa kanya yung tipid kasi nung nag-Ilocos ako na balikan, from Cainta hanggang Patapat Viaduct, ang consumption ko 17 kilometers per liter, naka-aircon yun. 17? Ilang ka yan? Hindi, dalawa kami ng asawa ko. 17? 17 kilometers per liter. So ako nagulat ako sa tipid. Paubos na yung gas, magsa 700 na yung tinakbo nung halos nung nag-blink yung full tank ko, yung gas ko pa 700 na siya, 680 something eh. 684 kilometers, tsaka siya nag-blink. Doon ako nagpagas. Ilan lang liters ng capacity nito? Mga nasa alam ko 40 lang 40 lang eh, 40. 40. Pangapakilala ka pala muna. Yo tol, Tokwa. Si Tokwa, tol. Pangalan pa lang Papakita natin yung makina nito, tol. Naka ka? Hood exit? Oo men, ginaya namin. Tangina. Hindi ko na mabuksan. Pang! Pucha, ang laki! Pang! Shoutout to, JDM Works. Si Daniel din tumira nito. Sa sila lahat gumawa. Pakita Sila ko ko nito. ni Powerbolt. Kamusta naman yung pakiramdam nito pag dinadrive? Enjoy. 2 litros. Ano nga pala to, boys, na 3S GTE. Pero mas malaki turbo na ito, tol. Uy, ang laki. Pang! Siya nagbuyo sa akin sa lahat. Stock lang dapat Wala, andun Pero naka Euro 2, boys, Pang. Euro 2. Faded. Malakas sa gas. Sakto lang. Medyo malakas-lakas din. 2 litros. 2.0. Pero masaya. Last year ko lang rin siya nakuha kay Dan. Galing ako sa 4E. 4E. 4E FT na. Pwede rin din dito sa inyo. Trade niya sa akin yung pagti niya. Patapos na rin sa yun Tangina. Kaso? Nabuyo. Kaka-rebuild lang rin. After 6 months. 6 months ago. Tapos na break-in. Nadayo na rin. Walang breaking yan. Nadayo na. Pwede sabihin yung numbers nito sa dyno? 299. 299. Nahiya pa sa isa. Lahat yan galing kay Dan. Laki ng preno. Saan pa peso galing sa akin? Siya parang big bike. Papi, may preno to. Meron. Malakas, kakapalit lang yan kahapon. Papi, ngayon ka lang sasakay dito. Ngayon pa lang. Pucha, kapit ka mabuti dyan. 299 horsepower, boys. Buo natin, boys. Parang Honda ba yung umapak, Gago, ang init dito. Ang init dito. So, Dixit. Ang baho ba ng gas? Puta. Tagiri, check mo nga yung preno mo meron. Malakas. Wala preno. Hindi, naka-preno eh. Galing Naka-twin pot. MR to. Nakakapalit nga lang na ito kahapon Sinundot Papi, parang papalitan mo yung sa'yo. Turbo na natin yun. Ngayon ka lang nakasakay dito? Ngayon lang. Ngayon lang.
Tangina, nakakatakot. Ang lakas. Sinigunda pa eh. Ganda pa nga eh. Yung gauge mo, gumagana gauge? Oo, gumagana. Na ano mo na to? Na 200 mo na? Lumagpas na sa Clark. Nabunot yung axle eh. Ba't nabunod yung axle? Nabunot tangina. Mga 200 na takbo, nabunot. Paano nabunod? Natanggal? Oo, natanggal. Di naman, nabunot lang, di naman nawarap. Maiksi ba first gear mo, Papi? Maiksi, no? Oo. Ano trani nakalagay dito? Pang ano eh, Caldina ata, S54. Dapat hindi siya pang GTE. Dapat E-series, pang 4AGC dapat yung para fat axle. Nakakatakot. Pre, natuwan-tuwa siya, boy. Wala pa rin. Mawapaliw ka na, boy. Sabi ko tama na. Tatrumesera ka ba eh? Piyasok no? Para di nabitin. Grabe ba yung kaba, no? Iba, no? Ina. Iba tumor. Grabe, ramdam mo yung aldak. Net ka na kayo may, tuturboyin mo na yung ano mo. High horse. Iba talaga turbo, Papi, kaya sa Oo. NA, no? Kahit ako, turbo fan talaga ako, eh. Pag nag-spool, no? Oo. Tsaka yung Parang may film cheat yung- code no, kahit stock. Kahit yung sa Pori, no, 1.3 lang. O yun. Sa Pori FT. Hindi yun, tol, medyo ramdam mo kasi mabagal-bagal pa eh. Oo. Ito, hindi. Ang bilis masyado kasi. Tama na. Walang iya. Papi, shoutout. Baka may gusto ko batiin. Shoutout. Sa girlfriend ko from Minnesota. Pucha. O, pakita mo. Yan. Lagi yan dito, nandito hanggang 140. Kaya dyan lang nakakabit. Sa racetrack yun, boys. Sa racetrack. Sa racetrack. Ito naman na huli nating susubukan. Daniel, ano naman tong quick review naman sa sasakyan na to? Yan, kotseng-kotse. Parang pare sila, no? Oo. Euro to rin, boys. Puro eh. Euro to rin. Euro to Yan, parang rin siya, 3S din, 3S. Ito yung mga gusto kong sasakyan, boys. Parang clean look, no? Sleeper look, Pops. No? Pakita natin makina, Yan. boys. Kami rin bumuo nito. Lahat ng nire-review namin sa sasakyan, boys, build sa Sa Powerbolt. Yan. Powerbolt. Powerbolt talaga bumubuo, tapos ako lang yung provider ng parts. Yan. Ito parang mas maliit ba turbo nito? Oo, maliit ang turbo nito. Ito naman, quick spool siya. Quick spool. Oo, mas mabilis siya mag-boost. Tapos mas mataas yung torque niya doon kaysa doon sa red kanina. Pwede ba malaman ang burst nito? Alam ko 266. Hindi ko na matanda, basta 260. Horsepower. Yung horsepower saka yung torque niya halos same. Tapos ito full exhaust to, boys. Oh, full exhaust. Nakita ko kanina, parang evolution na. Detres eh, no? Oh, detres yung niya, yung pipe niya. Yan, may power steering. Yung kanina walang power steering yun, hirap na hirap i-drive eh. Ito coaching-kotse talaga, boys. Pucho, mayaman ang tunog. Ito naman ang concept ni owner dito. Dati talaga siyang umakarera. Dati race car talaga yung kinalagyan ng 3S niya. Sabi niya, gusto naman niya ng pogi. Kasi di ba pag race car, minsan durog-durog talaga. Minsan yung kahay. Mga light, tabas-tabas, gano'n. Ito, kompleto, may sidings lahat. So ano mas okay para mas malaki? Meaning ba mas malaki, mas mabilis, gano'n? Oo. Depende naman kasi yan sa application mo. Yan nga, yung application na tinatawag ko, ano ba target. Ito kasi target nito kumbaga sa kalsada, mabilis mag-boost. Hindi ko makapit eh.
kumapit. Ano yung gulong? Oo, ayaw kumapit. Putang ina. Ayaw kumapit, tol. Putang ina. Ilan ang oras nito tintansya mo? Nasa 13s din. To dati yung makina niya, nakalagay dati yung makina niya sa small body, nag 12.8. Ito pa rin kasi yung ano niya yung engine niya. Kumbaga nilipat lang natin eh. Yung pa rin yung flywheel, ay yung ano, yung clutch, medyo sliding na rin. Siguro nasa ano to, 13.5 kaya. Pero yung clutch kanina dumulas ba? Slide. Slide, no? Nag-slide. Hindi kinaya eh. Nag-slide. Nag-slide through. Hindi ko, nag-slide din pati gulong eh. Kaya nga eh. Nag-wheel spin eh. Pero isipin mo yun, puta, naka-aircon, no? Lamig na aircon. Tahimik kasi. Tahimik na, hindi ka sanay. Hindi ka sanay. Yeah. Medyo ano siya. Hindi mo nami-miss yung ano mo, tol, yung 3S mo? 4E. Ay, yung 4E mo, 4E. Nami-miss ko, syempre. Nasalpak doon eh. Wala, hindi dumating yung makina ko sana eh. Kung sana yung gusto kong ano sa inyo. Tansya mo, ilan ang oras ng... Kasi ba, yung sa'yo mabilis din yung sa'yo, yun yung nakaraan eh. Nasa 13s lang din siguro yun. Yung para sa 1.3. Kasi yung bigat nung siguro sa Starlet yung kaya sisilip ng 12 yun. Shoutout ulit, baka may gusto ko batiin pala. Boss Nolly, Vanderbilt, yan. Saka Powerbolt, si Louis Assis. Pagka gusto nyo magpagawa, yan. Louis Assis, chat nyo o kaya ako. Sa parts ako bahala. sa mechanical. Ito naman na susubukan natin ngayon. Yung all stock. Ito yung all stock kanina, no? Ito yung all stock. Pakita mo natin makina nito, boys. Baka nakalimutan nyo na. Ayan. Ito, blacktop gaming naman tayo ngayon, tol. Ito yung kanina nga sinasabi namin, boys. Oh, naka-electric compressor. Bago lang ba yan? O dati na yan? Bago lang. Bago lang? Testing lang namin. Okay naman. Subukan natin yung Leia Mags. Pakita mo yung gauge, boy. Yes, Amber Gaming lang na. 19K na yung tinakbo nito simula nung ni-rebuild. Matagal na. Hindi, bago lang to. Daily kasi to. 19K simula nung? Ni-rebuild. Naka 19K agad? Oo. Ano kasi to, araw-araw niya ginagamit expressway. Layo, no? Gano'n nakatagal yun? Siguro 6 months. So hindi 6 months naka 19K na. Wala, tahimik to. Tahimik to, boy. Oo. Hindi ko hindi ko dinadrive to ng hinahataw eh. Ito talaga pang longevity specs to yung ganito. All stock to. All stock literal. Pero buti sa piyesa ng 4AG, hindi mo naman nahihirapan maghanap ng Hindi piyesa. naman, nakakahanap naman tayo. Ang nahihirapan lang ako dyan parati yung sigunyal. Problema ng lahat yan. Hirap mahanap. Yung nasi overhauling ito, nakakabili pa rin isang set eh. Medyo mahal lang yung BBT ay na cam gear. Ang benta ng iba nasa 25K. Yung di ba parang ang blacktop minsan parang pag binuksan mo, umaandar parang tumalagitik. Maingay, ayun yung BBT, ayun yung sirana. Ito naman kahit naka-aircon ka, pwede mong bira-birahin to. Ang talon eh, no? Madulas, no? Madulas to. Madulas kapag daily tires. Ito naman, to, stock spec lang talaga tong blacktop na to. Pan-daily lang talaga ni Kuya to. Kita niya naman yung owner kanina. May na. May edad na si Kuya, senior na. So lang tingin mo din na drive niya ng ganito yan? Feeling ko hindi. Malabo, no? Alam ko hindi niya pinapaabot ng 8 RPM. Kasi di ba angkat ng blacktop 8. Hindi niya pa na redline? Hindi niya ni-redline to. Kung ba akala niya kasi break-in pa din? Hindi naman. Sabihin niyo kasi hanggang saan yung limit ng break-in. Tapos na break, alam niya yun, tapos na yung break-in. Kaso, syempre, pagka all this na, di ba, hindi naman masyadong makataw sa kalsada yung mga yan. Lamig na aircon. Yung aircon, intact lahat, no? Tapos, pag bumira tayo, hindi na tayo papatay ng aircon. Kasi nga, dahil sa, electronics siya, hindi siya yung powered ng pulley na nakaload sa engine. Maliksi din eh. Oo, matulin din naman.
Naka-clutch na hindi? Naka-operated lang yung stock ng blacktop. Tapos medyo matigas kasi yun eh. Wheelwood tayo na secondary. Kaya medyo parang stock lang yung clutch niya, malambot. Lambot din ng coilover niya. Kaya parang lang talaga eh. Daily car lang to eh. Kahit kasi asawa niya pagka matagtag. Ay, hindi ka na nagpapatay aircon eh. Oo, hindi. Pero tingin mo, anong next upgrade ni Bossing dito? So daw niyang all-out to eh. Ay, all-out niya to? Oo. Pagka mahilig kasi si Kuya sa sa mga stock lang muna. Siya rin bumili ng all-stock kung ESP dati, yung 100 lang tinakbo eh. All-stock lang din yung makina hanggang ngayon, all-stock po. Ilang. Ayun, all-stock yan lahat, all-stock. Parang brand new yung loob nun eh. Tapos 2E. Pero tansya mo, ang 4EFT laban sa blacktop, sino mas mabilis? Kung ano pala yung all-stock, parehas all-stock. Depende, pwedeng manalo yung blacktop, pwedeng manalo yung 4E. May kasi sa makina kasi may gifted eh. Ay, oo, tama. Diba? Iba-iba, no? Iba-iba yung makina. Minsan may nagagamit akong blacktop, tulin talaga. May 4E din na mas matulin din. Depende sa makina eh, sino rin bumuo. Kahit kasi diba pagka pareho, same setup, pero mas matulin pa rin yung isa. May ganun eh. Parang nasanay na yung katawan ko kasi dito eh. Iba yung kanina eh, iba yung torque. Iba yung torque kanina eh. Iba yung torque kasi nung turbo sa NA. Ang NA kasi lang siya eh, hindi siya force induction eh. Ito kasi all stock talaga, lambot na suspension. May bounce pa, no? Yung mga kanina wala talaga eh. Ano naman to, tol? Ito yung 4E na stock pero upgraded turbo. Ito yung pinakita natin kanina. Ito yung ginagamit ko parali sa karera. Kutsa, ano na to, boy, oh? Race specs na. Ikot din natin. Trailers natin. Subukan natin to, boys. Na-preheat na pala to, tol. Aray ko. Ito, walang laman to. Kutsa, pero lamig na aircon, no? lamig ng aircon, no? Siyempre, kailangan natin yan. Taba tayo, pawisin. 4E to? Ba't parang ang liksi din? Nag-wheel spin. Ang gulong nito tries to 5. To 550? Hindi ba yung mahilig mo yun Hindi, yung mga dumi-dumi na mo. Kaya nga yung asfalto dumidikit. Pero recommended mo talaga ikaw personally try Ace? Try Ace, the best yan. Medyo mahirap na siyang hanapin. Wala na yung mga 205. Ang meron nata sa marketplace ngayon, 195 na. Ito pa, ilan ang oras nito? Nag 14.8 ako. Pero ang taas nung kasi 60 foot ko eh. Kaya hindi ko siya, siguro kaya ng 14.2, 14.3 yan. Pwede yan. Tangina po. Hindi naka-coilover to. Naka-coils is over. Coils is over. Ito yung favorite car ko ngayon. Ito pa, ano to, pan daily? Ito yung ginagamit ko ngayon eh. Ang tinakbo pa lang ito, 4,900. Simula Hindi pa break-in? Tapos na. Nung break-in nga ito, tinakbo namin agad sa car. Ayan, stock turbo. Nag 15.2. Ako rin yung nag-drive. Ngayon, nagbalat ng turbo. Medyo maliit lang binawas. Kaso nga lang, hindi kasi mapaalis eh. Nag-wheel spin, siguro driver na siguro may problema. Ako na may problema, hindi ko kaya eh. Kailangan pa ng practice kasi tagal na natin hindi umatak sa mga ganun-ganun. Ako kasi personally, nakakadalawang sali pa lang ako dun. Actually dati kasi matos lang. Gamit ko 2A.